Barangay Suben sa bayan ng President Quirino, may bagong barangay hall na. Bayan ng Isulan, tinayo ng malakas na hangin at ulan. At Katbalgan, nakahain ng COC bilang punong barangay San Emanuel, lungsod ng Tacoro. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga paunay balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Setyembre 4, taong 2023. Barangay Suben sa bayan ng President Quirino, may bagong barangay hall na. Narito ang ulat. Ang buong council ng Barangay Suben sa pangunguna ng punong barangay na si Honorable Cesar P. Imperial ay buong pusong nagpapasalamat sa Panginoon sa kakatapos na inauguration and turnover ceremony ng newly constructed Barangay Hall building sa araw ni ito. Sa pagbibigay niya ng mga taong may tapang at tunay na malasakit sa kanyang mamamayan upang matupad ang matagal nang inaasam ng barangay na magkaroon ng Barangay Hall. Ito ay dinaluhan naman ng mahal na congresswoman na si Honorable Bayrihan Mangudadato sa Kaluran at ang alkalde na si Honorable Maria Katrina Florida Sandigan, Vice-Alkalde Honorable Maris Ayan Aradanas, 16th Sangguniang Bayan members at halos lahat ng mga punong barangay sa buong bayan ng President Quirino. Sa kabilang dako naman ay pinapasalamatan ng pamahalaang barangay ng Suben at bayan ng President Quirino ang gobernador na si Honorable Dato Pax Ali Sangki Mangudadato para sa pag-priority ng mga proyektong pagpapaunlad at iba pa para sa bayan at ang suporta na galing sa ating Vice Mayor na si Honorable Raden Sakaluran. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Bayan ng Isulan, binayo ng malakas na hangin at ulan. Narito ang ulat. Hindi man apektado ng bagyo pero tila bagyo ang naranasang pagbayo ng malakas na ulan at hangin sa bayan ng Isulan at kalapit na mga bayan noong araw ng Biyernes, unang araw ng Setyembre kasalukuyang taon. Sa larawang kuha ng ilang residente, makikita ang tindi ng buhos ng ulan sa sentro ng bayan kasabay ang paghagupit ng malakas na hangin. Matapos ang halos isang oras na pagbagsak ng ulan, tumambad sa mga residente ang pinsalang dulot ng kalamidad. Sa Barangay Calawag 2, nilipad ang mismong bubong ng ilang mga bahay, may mga nasira at basa din halos lahat ng kagamitan ng mga nakatira. Ang ilang atip, bagamat nakakabit pa ay nagmistulan namang nilamukos. May mga naputol na sanga ng mga puno habang may ilan ding nabuwal na humahambalang pa sa kalsada. Nawalan din umano ng supply ng kuryente sa lugar. Sa ngayon ay nagsasagawa pa ng damage assessment ang MDRRMO Isulan ukol sa nangyari. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang kalamidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Katbalgan, nakahain ng COC bilang punong barangay San Emanuel, lungsod ng Tacoro. May ulat ang ating kaibigang Pericles Apico Justiniani.
Naghain na rin ang kanyang Certificate of Candidacy o COC si San Emmanuel punong barangay Roland T. Catbalgan na tatakbo muli bilang punong barangay sa barangay San Emmanuel. Nitong unang araw ng Setyembre taong kasalukuyan, naghain na ito ng kanyang COC sa Commission on Election o COMELEC Tacurong kasama ang kanyang mga pambato sa barangay Kagawad. Bukod kay Catbalgan, tatakbo rin sa ilalim ng kanyang grupo sina Francis Jan Ro Pontalba, Reynard F. Catbalgan, John Mark Catbalgan, Mary Joy Fernandez, Jesus Pedral, Magdaleno Lim at Lorena Gikira. Natatakbo bilang mga barangay Kagawad. Ang pagtakbo muli ni punong barangay Catbalgan ay ang kanyang ikalawang termino sa pagkapunong barangay ng barangay San Emmanuel. Ako ang inyong kaibigang Perical Sabico Stiñani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.